titingnan nyo, eto yung pinakamatindi dito. Doon sa mga DD-shit dyan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Alam ko naman, mas lalo pa po kayong madidepress. Sa mga balita na mapapag-usapan po natin at matatalakay po natin. So eto, kung matatandaan nyo, di ba, noong mga nakaraang linggo, noong mga nakaraang linggo, nagyabang etong si Harry Roque. At sinasabi po niya na hindi po siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi daw po niya naiuuwi. Ito daw pong si dating Pangulong Duterte. At pinagmamalaki pa nga niya, mga kababayan, dahil sa mga sinabi niyang yan, na talagang tinitiyak niya daw na gagawin niya ang lahat, mapauwi lamang daw po agad-agad etong si Duterte sa Pilipinas. Ibig sabihin, ina-assume na po niya na siya ang tatayong abogado. Pero ang ending, inilaglag po siya ng pamilyang Duterte at hindi po siya kinuha bilang legal counsel. Tapos yung pinakamahirap dyan, mga kababayan, at pinakamatindi, eto palang alita ni Panelo at netong si Harry Roque, matagal na panahon na po pala nito. Eto mga kababayan, matagal na panahon na po ito. Dumating pa nga sa punto na inilaglag ni Panelo etong si Harry Roque sa sa issue po nito sa Pogo. Kung matatandaan nyo, di ba, etong si Harry Roque, todo deny na siya ay may kaugnayan dun po sa Lucky South 99, mga kababayan. And then doon sa may Pogo Hub sa may Porac, Pampanga, kung matatandaan nyo. Haba pa lang si Roque, dinidepensa niya yung sarili niya noong mga panahon na yon. Ang ginagawa pala nitong si Panelo, binabatikos ng matindi, etong si Harry Roque at ipinamumuka sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na si Harry Roque mismo ay nahuhuli sa sarili po niyang bibig. So ngayon, pakinggan muna natin ito bago tayo pumunta dun sa pangaral ni Panelo kay Harry Roque. Hindi kasama ang Presidente Duterte. Hindi tayo uuwi na hindi kasama ang Presidente Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible, and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you, malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyon Mamaya sasampalin ng katotohanan niya nung spokesperson ng ICC. Ng hukuman kasi hindi naman nila talagang po pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. Ayan ito yung sabi ni Harry Roque, mga kababayan, hindi po siya uuwi ng Pilipinas hanggat hindi daw naiuwi. Hanggat hindi niya naiuwi ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte. Pero ang sabi kasi dyan, mga kababayan, ni Panelo, eto basahin natin. Yan. Kung matatandaan nyo, may lumabas pong balita galing po dito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista. Yan po yung source natin. Nagpipilit maging ICC lawyer ni Digong. Panelo, nilecturan etong si Roque o etong si Harry Roque. Ibig sabihin, pinangaralan ni Panelo etong si Harry Roque. Ano daw po yung sinabi ni Panelo? Eto, yan. Nilecturan o pinangaralan ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Attorney Harry Roque hingil sa pagpipilit umano nitong maging abogado ni ex-President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC. Nauna nang sinabi ni Vice President na X na si Roque sa legal team ni dating Pangulo dahil nais umano nila itong mag-focus sa pakay na asylum sa Netherlands. So ngayon, kung titingnan yung mabuti, mga kababayan, bakit in-X daw? Kasi si Panelo na ang nagbulgar mismo. Si Panelo na ang nagsabi na kung bakit inilaglag ng mga Duterte, mga kababayan, eto pong si Harry Roque. Kasi nga ang gusto daw ni Duterte, yun po yung pinapalabas nila, na mag-focus ka na lamang sa asylum mo. Yan na lamang ang intindihin mo. Kaya hindi na kinuhang abogado etong si Harry Roque, mga kababayan, kasi nga ang gusto ni Sara, pagtuunan na lang ni Harry Roque ng pansin yung kanyang pagtatago sa ibang bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ito daw. Yan, ang British Israeli lawyer na si Nicholas Koopman ang napili niya na maging lead counsel ng kanyang ama. Alam nyo, kahit sinong abogado gusto, pero kung ayaw naman ng principal,
kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit ang sarili mo? Ito yung sabi ni Panelo. Ang mahalaga doon kung sino ang gusto ng kliyente. Pero kung ayaw ng kliyente, bakit ipipilit? Ani ni Panelo sa isang forum nitong Webes, Marso 27. Kanina po yan nangyari. Si BP Inday Sara Duterte Si BP Inday Sara ang gumawa ng team. Dapat bigyan mo ng laya ang kliyente o ang anak ng kliyente na bumuo ng legal team, dagdag pa niya. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, habang si Harry Roque nangangarap na ipagtanggol etong si Duterte at gustong-gustong ipagtanggol etong si Digong mga kababayan, yung iba namang mga kaalyado ni Digong dito sa Pilipinas, unti-unting sinisira etong imahe nitong si Harry Roque. Alam naman po natin mga kababayan na etong si Panelo ay may lihim na galit dito po kay Harry Roque. Matagal na panahon na po yan. Dahil nga mga kababayan, kung matatandaan nyo, sa pool talaga, ayaw ni Panelo dito po kay Roque. Ang nakakapagtaka lang dito mga kababayan, sa dami ng mga tirada, sa dami ng mga birada nitong si Panelo kay Roque, bakit ni isa hindi sinasagot ni Roque ang mga tira sa kanya ni Panelo? Bakit hindi sinasagot ni Roque? Siguro mga kababayan, merong matinding alam etong si Panelo na sikreto, di umano, ni Harry Roque na ayaw ni Harry Roque mabunyag. Kaya siguro mga kababayan, ganun na lamang din katindi ang galit ni Panelo dito po kay Harry Roque. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, baka sabihin ng iba, fake news yung sinasabi, wala tayong basihan, wala tayong bidyong ipinapakita, o di ito, panoorin natin. Ayan, sabi dito sa News 5, ito po yung source natin mga kababayan Panelo sa tatayong legal team ni ex-President Duterte sa ICC. Ang mahalaga kung sino ang gusto ng kliyente. Mas maigi nang ang abogado bihasa sa International Criminal Court ICC trial ang maging bahagi ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa isang forum ngayong Biyernes, Marso 27. Para kay Panelo, iba ang proseso ng korte ng ICC. Kaya maaaring mahirapan lamang kung kukuha pa ng Pilipinong abogado. Iginiit niya ring hindi dapat ipinipilit ang sinumang abogado kung ayaw ng kanyang kliyente. Nang tanungin patungkol sa naging alok ni dating presidential spokesperson Harry Roque na tumayong legal counsel ng dating Pangulong Duterte or ng mga Duterte dyan po sa ICC. Ani ni Panelo, dapat ay hayaan na lang silang magdesisyon kung sino ang kakatawan sa legal team ng dating Pangulo sa kanyang pagharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Tribunal mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yan po yung pangaral ni Panelo dito po kay Harry Roque. Kasi alam naman po natin talaga na eto pong si Harry Roque ay nagpupumilit. Ipinipilit niya yung sarili niya kahit nga libre. Mga kababayan, maging abogado lang siya ni Duterte doon po sa International Criminal Court. Kasi nga naman, pagka siya ay napasama doon sa legal team, mga kababayan, ni Duterte, or doon sa legal team na magdidepensa kay Digong, dyan po sa ICC, mas mapapadali yung pagpapa-approve ni Harry Roque ng kanyang asylum dyan po sa The Hague, Netherlands. Kaso nga lang, ang problema, maaga pa lang siguro na amoy na ni Sara, nagagamitin lang sila ni Harry Roque para magkaroon ng asylum dyan po sa The Hague, Netherlands. Kaya din siguro, inilaglag ng mga Duterte, eto pong si Harry Roque. So ngayon, pakinggan po nating mabuti etong tirada ni Panelo kay Harry Roque. But sir, do you think it's the right move that VP Sara Duterte decided na wag nang include si Atty. Harry Roque since he is applying for asylum in Netherlands? Regardless of whatever reason, from the very beginning, sinabi ko rin sa programa ko, dapat ng mga abogado humawak kay Presidente Duterte ay yung mga abogado na nagpa-practice doon. Yan Tama. Sa madalit salita, para namang sinabi ni Panelo na walang kaalam-alam si Harry Roque sa proseso ng International Criminal Court. Alam naman po natin na naging accredited lawyer etong si Harry Roque ng ICC, mga kababayan, dito sa ating bansa. So ngayon sa mga sinasabing ito ni Panelo, pinapalabas niya na wala siyang tiwala kay Harry Roque at malabong maipanalo nito etong si Duterte dyan po sa International Criminal Court. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Epektibo, magaling na move. Kukuha ka ng abogado sa Pilipinas. Baka hindi matanggapin ko dahil kasi me personally, hindi ko alam kung ano ang
ano ang requirements ng isang Filipino lawyer to get into practice there. Hindi mo pa alam yun. Pangalawa, yung procedure doon, hindi mo alam din. Kasi iba ang procedure nila doon. Pero mo, alam niyo ba na pati hearsay tinatanggap doon? Pero sir, do you think it's proper? Kasi Pasensya na kayo ha, iba kasi yung mic nilang ginamit, hindi kasi katulad nung nakadirekta sa mga gadget nung nag-i-interview. Ito kasi parang microphone lang na may speaker. sa mga dinadahilan din ni Atty. Harry Roque to apply for asylum is gusto niya raw tumayong bilang legal counsel. Oh, di ba? Ni dating Pangulong Duterte sa dahilan. O ayan, maliwanag ha, isa sa mga idinadahilan ni Harry Roque para makapag-apply ng asylum, gusto po niyang tumayong legal counsel ni Duterte doon. Kasi nga naman mga kababayan, pagka tinanggap siya bilang legal counsel ni Duterte, mapapadali mga kababayan yung pagpa-apply ni Harry Roque ng kanyang asylum. Kasi nga naman, hindi naman pwede na nasa ibang bansa siya, bago ba biyahe pa siya para ipagtanggol lamang itong si Duterte tuwing magkakaroon ng hearing. So ang gagawin nitong si Roque, magpa-file siya ng kanyang asylum dyan po sa The Hague, Netherlands, and then gagamitin niya yung salitang kasama siya sa legal counsel ni dating Pangulong Duterte. So yan din siguro yung dahilan kung bakit hindi isinama ni Sara Duterte itong si Roque sa mga abogado na magtatanggol kay Digong dyan po sa ICC. Kasi pakiramdam ni Sara siguro, ginagamit lang sila ni Roque para makapagtago dyan po sa The Hague. Alam niyo, kahit ang isang abogado gusto, kung ayaw naman nung principal, kung ayaw sa'yo, ay bakit mo ipipilit ang sarili mo? Oh! Ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Yan, maganda't magsiraan kayo. Maganda yan, magsiraan kayo. Kung ayaw ng kliyente, bakit mo ipipilit ang sarili mo? Hindi ko alam kung ang alam ko, ang nag-announce ay si VP Inday Sara. Si VP Inday Sara ang siyang Sabi ni pambansang nanay, Abalos ako pa-promote nak Jake. Alam na po yan ang mga taga-suporta natin. Nakasama si Secretary Abalos sa mga kandidato natin. unang team. Dapat bigyan mo ng laya ang kliyente o yung anak ng kliyente ang bumuo ng legal team. Tama! Ako, ever since sinasabi ko ng pa. But sir, to begin with, do you have an idea, did VP Sara reach out to Harry Roque to go there? Wala po, wala. Because he's also Wala akong alam yan. I have not talked to Inday regarding that. Hindi kami nag-uusap ko muna. Ouch! Ang sakit naman nun. Pagpatungkol kay Harry Roque, ayaw na makipag-usap ni Panelo kay Sara Duterte. Yan yung pinakamahirap talaga mga kababayan kapag may sigalot sa isang grupo. Diba kung tutuusin mga kababayan, tingnan nyo yung nangyayari dito. Sila mismo ang nagsisiraan sa kanilang mga kasamahan. Sinisira mismo nila yung kanilang mga sarili. Ano po, partida to ha, nagsasalita si Panelo laban kay Harry Roque mga kababayan kasi nga masyadong ipinipilit ni Roque yung kanyang sarili na maging abogado ni Duterte pero kalaunan inilaglag din siya ng mga Duterte. Hindi siya kinuha bilang legal counsel nitong si Digong. Kasi nga siguro walang tiwala itong si Sara Duterte at pakiramdam ni Sara, ginagamit lang sila nitong si Roque. Ano po ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, dito pa lang sa mga binibitawan ni Panelo na pahayag, laban kay Harry Roque, talagang dito pa lang ipinapahiya na niya etong si Harry Roque na huwag ka masyadong magpumilit. Kasi parang ang dating kasi dito mga kababayan, masyadong ipinipilit ni Harry Roque yung kanyang sarili sa mga kliyente niya na hindi naman siya gusto. Katulad nitong pamilyang Duterte, ipinipilit niya yung kanyang sarili pero hindi naman siya gusto na maging abogado nitong si Digong. Ibig sabihin, walang tiwala ang mga Duterte dito po kay Roque. At pakiramdam ng mga Duterte, gagamitin lang sila ni Roque para sa pangsarili po nitong interes. Bukod pa dyan mga kababayan, kung matatandaan nyo, eto pa. Yan. Kung matatandaan nyo mga kababayan, habang etong si Roque ay nahaharap sa matinding aligasyon ng pagkakasangkot po nito sa Pogo, nagbitaw pala ng salita. Ngayon ko lang to nakita ha. Nagbitaw pala ng salita etong si Panelo na kung saan pasimple po niyang inilalaglag etong si Roque sa mga media na nag-i-interview po sa kanya.
na kung saan sinasabi niya na eto daw si Roque, sa bibig din nahuhuli, paiba-iba daw yung sinasabi about dito sa mga kaugnayan nito sa Pogo, pero kalaunan daw nabibisto din, eto daw pong si Roque. Pagpasensyahan nyo na ha, medyo mahina to mga kababayan, pero intindihin na lamang po natin. Posisyon yan. Alam nyo, nanonood ako eh. Ang problema dyan sa binanggit mong pangalan, nahuhuli siya sa sarili niyang bibig. Yung mga sagot niya, huli-huli na abogado siya nung South something. Huli, kasi sabihin niya, di ako abogado niya. Abogado lang ako ng Cassandra O. Diba? Ang niya ba yung Cassandra O? Kumakatawan sa South, kumakatawan din sa Orkin. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Kliyente ko nga kliyente niya. Doon sa South. Kliyente mo ang South, not only that, sinamahan mo pa pumunta sa PAGCOR. Nagpapalo up ka. O, abogado ka nga. O kaya siya nakukontempt. Tapos, kaya siya nakontempt. So parang pinapalabas dito ha, tandaan nyo itong mabuti. Diba sinasabi ni Harry Roque pinupolitical persecution siya ng Kamara. And then sinasabi niya na sinusuportahan niya daw ang mga Duterte kaya daw po siya ginigipit ng Kamara. Paano niya masasabi yan mga kababayan kung mismong yung kaalyado po nila na nagsasabi na kaya nakokontempt itong si Harry Roque sa Kamara kasi nga unang-una yung mga sinasabi ni Harry Roque mismong sa bibig niya nahuhuli. Ibig sabihin, kahit magpaulit-ulit na mag-deny itong si Harry Roque, mahuhuli pa rin siya kasi nga siya mismo ang naglalaglag sa kanyang sarili. Katulad nun mga kababayan, sinasabi niya na sinamahan niya lamang daw po itong si Cassandra Ong dun sa PAGCOR para ayusin daw yung something license mga kababayan and then yung pagkakautang ng Lucky South 99. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. And then may mga sinabi pa siya, etc. So ngayon kung titingnan nyo ano yung sinasabi dito ni Panelo, kaya ka kasi nako-contempt kasi paiba-iba yung sinasabi mo. Nagsisinungaling ka. Sasabihin mo, wala kang ugnayan dyan. Kliyente mo nga, abogado ka nga ni Cassandra Ong. O di may kaugnayan ka dyan sa Lucky South 99 kasi yung mismong representative noon, abogado ka, legal counsel ka. Yan yung sabi ni Panelo, kaya nako-contempt daw si Roque. Sabi niya, meron daw siya pista. Akala niya raw kasi Friday. Alam niyo, for a lawyer. Merong notice doon, merong petsa doon. Ano naman masasabi nagkamali ka? Yan ang problema. Mabuti nga, 24 oras lang siya tinulong. Dahil lang yung naging estudyante niya, parang naawa sa kanya. Gawin mo naman 24 oras. Kaya nahanap ko pa yata sa kasal. To personal mga kababayan, kita niyo yung tirada ni Panelo dito. Ngayon ko lang to nakita sa totoo lang. Ang tagal na ng isyong to pero ngayon ko lang to nakita. Na kung saan ano yung sinasabi kaya 24 hours lang yung ibinigay kay Harry Roque na pagkakakontempt. Kasi naawa lang daw. Naawa lang daw mga kababayan etong si Congressman Aaron Salu. Yung inaanak ni Harry Roque na tumirada dito po kay Roque dun sa Kamara kung matatandaan nyo. Diba tinirada si Harry Roque nung kanyang inaanak sa kasal? Naawa daw yon mga kababayan, kaya ginawa na lamang na 24 oras. O ayan, maliwanag oh. Diba sila mismo ang nag-aaway ngayon? Yan yung maganda dyan. Mag-away kayo na mag-away, sirain nyo ang imahe ni Digong, sirain ninyo ang samahan ng mga kaalyado ni Digong para sa huli kayo din ang magkawatak-watak at kayo din ang maglabasan ng mga baho nyo sa huli. Kita nyo mga kababayan na to personal yung mga naging atake dito ni Panelo kay Harry Roque. Yan nga po yung pinakamatindi dyan. Diba napakahirap talaga pagka sa isang grupo may nag-aaway na dalawa. Kasi pag nag-aaway ang dalawang yan, laging hagip yung mga kasamahan. Laging nadadamay yung mga kasamahan. So paano magiging solid yung mga taga-suporta ni Duterte at yung kanya mga kaalyado kung mismong merong sa dalawa sa kanilang hanay ang hindi po magkasundo at nagkakagulo?